Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Iga na perwisyo ang mga motorista sa Quezon City dahil sa bahang dulot ng magdamag na pag-ulan. Ang isang kotse stranded at nalubog sa baha. Pati ilang mga negosyo o may negosyo na pilitang lumikas dahil inabot din ng tubig. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James. Igan, Susan, Ivan, good morning. Kabilang itong bahagi ng Araneta Avenue sa mga kalsada dito sa Quezon City na binaha. Dulot nga na magdamag ang pag-uulan. Maraming mga kapuso nating motorista yung umiiwas na rito dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Ang Quezon City Local Government ay nag-anunsyo naman po na walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko man o pribadong paaralan dahil nga sa masamang panahon. Panakanak ang buhos ng ulan ang naranasan sa Quezon City bago mag-alas 11 kagabi. Bumaha sa ilang kalsada tulad sa Maria Clara Street. Mataas din ang tubig sa bahaging ito na Santo Domingo Avenue. Sa Enes Amoranto Street, patagos ng Araneta Avenue, hindi na makadaan ng mga light vehicle. Ang isang kotse nalubog sa baha, habang ang isang truck hindi rin makaabante. Bumuelta na lang ang ibang motorista. Parang di kaya eh. Sila kami dyan nadaan eh. May kotse dun eh. Kalahati eh. Pagka umabot saan. Si Maymay lumusong sa abot baywang na tubig kasama ang kanyang asawa. Inabot na raw kasi ng bahang binabantayan nilang tindahan kaya inilikas nila ang ilang gamit. Parang nakasanayan na lang kasi diyan kami naghahanap buhay. Pero pag yung malaking na malaki yun, matatakot na kami. Pero pag ganyan pa lang, kakayanin pa naman. Pasado alas 3 sa madaling araw nang bumuhos ang malakas na ulan sa Payatas Road. Halos mag-zero visibility. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Malakas din ang buhos ng ulan sa Elliptical Road. Samantala sa mga oras na ito po yung mahinang pag-ulan na lamang yung nararanasan natin dito sa Quezon City. Pero etong baha dito sa Araneta Avenue, nakikita nyo po, ito po yung lane na mula doon sa area ng Maria Clara Street na tumatagos sa Quezon Avenue. Kanina may nakita tayo mga ilan-ilan at mabibilang na mga truck na nakakadaan dito pero wala talagang light vehicles. Doon naman po sa gilid ng kalsada nakita natin na may mga nagtumbahan na motorsiklo, mga tatlo yan. Dahil nga pag dumaan dito yung mga truck ay napakalakas talaga nung alon at nung agos ng tubig kaya nagtumbahan yung ilang motorsiklo na hindi nailikas. May mga residente naman na naglikas ng kanilang mga motorsiklo doon sa mas mataas na bahagi nitong kalsada. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ikinuwento ni Sheila Guo kung paano siya umalis ng Pilipinas kasama sina dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Wesley Guo. Sinabi rin niyang ipinanganak siya sa China at hindi niya totoong kapatid ang sinibak na alkalde. Itinanggi naman ni Sheila na konektado siya sa Pogo Hub sa Bamban. May unang balita si Salima Refran. Ano po? Sasakay kami ng po sa dagat. Tila nasasagot na ang tanong na how did Alice Guo? Yan ay matapos idetalye sa Senado ng kinikilalang kapatid ng dismissed Bamban Mayor na si Sheila ang pag-alis nila ni na Alice at isa pang kapatid na si Wesley mula sa kanilang farm sa Bamban Tarlac patungo sa ibang bansa noong unang linggo raw ng Hulyo. Dito lang po kasi galing kami sa bahay. Tapos may sunto sa amin na isang sasakyan. Saan kayo dinala? Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Siguro biyahe kami ng ilan oras. Ilan kayo ron sa van? Po? Ilan daw kayo sa van? Tatlo po. Tatlo. Sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley po. Diretso kayo Malaysia? From Hindi Pilipinas? Po. Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. Backdoor umano ang ginamit na ruta ni Guo. Pero hindi matukoy ni Sheila ang lugar kung saan sila sumakay ng bangka, saang bansa sila pumunta at sino ang tumulong sa kanila. Pero base sa tatak sa kanyang Philippine passport, sa Sabah, Malaysia sila unang nagpunta noong July 18. Bago lumipad pa Singapore noong July 21 at tumawid pa Batam, Indonesia noong August 18. Nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate,
nalulungkot ako. Samahan mo ako, may pupuntahan ako. Handa ka na kahit saang lupalop Opo. ng daigdig, sasamahan mo siya. Opo. Kahit impyerno, samahan mo siya. Opo. Okay. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta, ate? Galit siya sa akin, wag daw ako tanungin, basta samahan mo lang. Sabi. Hindi ka nagtanong, bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, Yun, lipat ng malaki. Doon sa naduda na ako nandun na ako Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita. Po. Hindi man kita sinasabing pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po. Wag. August 20 nang nahuli si Sheila sa immigration ng Batam, Indonesia bago sumakay ulit ng ferry pabalik ng Singapore kasama ang kinatawan ng niraid na pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99 na si Cassandra Ong. Mula Singapore, balak sana nilang pumunta ng Hong Kong. Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Okay. And then si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami sa Indonesia pa po siya. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Senator Risa, kailan nakilala mo lang siya sa Malaysia? Opo. Hindi mo siya dito nakilala sa Pilipinas? Hindi. Pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay. Paano mo narinig? Anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Hindi naman illegal ang girlfriend. Sa pagdinig, umamin rin si Sheila na hindi siya talaga pinanganak sa Pilipinas at dinala lamang sa bansa. Hindi rin niya tunay na kapatid si Alice Guo. Si Guo Jiangjong, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay na nanay. Hindi mo tunay na tatay. Si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay. Hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid. Hindi po. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko raw siya na business niya. So hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. So sa China din kayo ipinanganak? Ako po. Itinatanggi ni Sheila ang koneksyon sa Pogo sa Bamban at wala rin daw siyang alam sa daloy ng pera sa mga korporasyon ng kanilang pamilya. Hindi rin daw niya alam ang koneksyon dito ni Alice at ng iba pang mga kaanak. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si Cassandra Ong na nasa kustudiya ng Kamara dahil sa arrest order doon. Pero nasaan na nga ba si Alice Guo? Pag-amin ng Bureau of Immigration, August 15 pa sila nakatanggap ng impormasyon mula sa PNP Intelligence Group na wala na sa bansa si Guo. Pero August 20 na lang napagbigay alam sa Department of Justice matapos ang validation. Sa ngayon, wala na raw sa Batam pero nasa Indonesia pa rin ang dating mayor. Samantalang nakaalis na doon si Wesley. Based on latest report, si Alice Guo is in Jakarta. The request for the deportation of Alice to the Philippines is still standing. The latest we got from Wesley Guo is umalis siya ng Batam ng 20 using the same ferry, then sumakay siya ng eroplano going to Hong Kong. Nauna nang pinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ang malalimang investigasyon para may mapanagot sa pagpuslit ni Guo. DOJ, I was just with the Secretary, is almost finished with a very thorough investigation. And we will identify all of those who have, all of those who are involved in this, and we will act very quickly. That's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang bantao ang involved? O marami sila, o sindikato ito. There are no sacred cows. But we are going to ensure the public na lahat po ay dapat managot kung sino man po ang tumulong. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Kapapasok lang na balita, umapaw na po ang tubig sa Lamesa Dam dahil sa magdamag na pag-ulan. Sa Paramin Super Radio DZWB, sinabi ng Hydro Meteorology Division ng Pag-asa na umabot na sa 80.16 meters ang water level sa Lamesa. Nasa 80.15 meters ang spilling level nito. Diretso ang tubig sa Tulyahan River. Pinaalerto na po ang mga nakatira sa paligid ng dam. Hirap namang makabiyahe ang ilang papasok sa trabaho sa Quezon City kahit na humupa na ang baha.
May unang balita live si James Agustin. James! Igan, umupa na nga ang pagbaha sa malaking bahagi nitong Araneta Avenue dito sa Quezon City. Maliban na lamang doon sa ilang parts na gutter deep pa rin yung pagbaha ngayong umaga, pero nadaraanan na yan ng mga light vehicles. Kaninang alas 6:30 ng umaga, Igan, sunod-sunod na yung mga truck na nakadaan. Marami ring light vehicles ang umiwas at humanap ng ibang ruta. Ang iba naman nagbibisikleta at nakamotorsiklo, kanya-kanya ng diskarte. May mga tumirik pa kaya napilitang itulak ang kanilang motorsiklo. Karamihan ay papasok sa kanilang mga trabaho, tulad ng ilang aking nakausap na galing pang Valenzuela at Bulacan. Mahirap. Lalim kasi doon ng tubig. Abot-abot dito. Mahirap po talaga. May pasok po ngayon eh. Mahirap po mag-ano. Kasi ba po kahit saan po daan ng baha eh. Ano nangyari sa motorsiklo nyo? Na tumirik po. Malalim po eh. Samantala, Igan, sa mga oras na ito, yung mahinang pagulan na lamang yung nararanasan natin at sa paghupa ng pagbaha dito sa Araneta Avenue, napakadaming mga basura tayo na nakita na naiwan. Pero ito nakikita nyo ngayon, kalsadang ito yung Maria Clara Street. Malapit lamang po sa kanto nitong Araneta Avenue. Ito yung nadaraanan na po ng mga motorista kumpara kanina na napakataas ng tubig. Yun nga lang, talaga napakadaming mga basura na nagsilutangan dito ngayong umaga. Yan muna yung latest mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Katulad sa Senado, nagkainitan din sa Kamara ng talakayin ang hinihinging mahigit 2 billion pesos na budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte para sa 2025. Tumanggi kasi ang Vice Presidente na sagutin ang mga tanong ng mga mambabatas. Yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, I called your attention, Madam Chair, you did not recognize me. So ngayon sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside. Kailangan yung maipaliwanag. So hindi pwede yung ganyan na, yung tactics na ganyan, na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. Yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. Sabi ng Vice Presidente, hahayaan na lang niyang magpasya ang Kamara sa kanilang budget proposal. Tila one-sided naman daw kasi ang komite at anyay inaatake siya. Dagdag pa ng Vice, dapat palitan si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo bilang presiding chairperson ng pagdinig. Please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? Noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Kaugnay po niya, makapanayan po natin si Senador Risa Ontiveros. Magandang umaga po, Senadora. Magandang umaga po, Igan, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Puntahan po natin itong naging testimonya ni Sheila Guo. Ano masasabi niyo po rito? Matimbang ba ang katotohanan kaysa kasinungalingan? Well, marami pa rin kasinungalingang nakatago, Igan, pero medyo matimbang na yung katotohanang natumbok namin. Actually, ang pasabog sa hearing kahapon ay yung direktang pag-amin ni Sheila Guo na kasabay niyang umalis ng bansa. Sina Alice Guo at Wesley Guo. Kwento niya, sinundo daw sila sa farm, sa Bamban, ng isang van, tapos naglakbay na ng ilang oras, tapos dumating sa isang lokasyon kung saan sumakay ng maliit na puting barko. Tapos nung nag-transfer na naman sa isang mas malaking barko na, sabi ni Sheila Guo, parang fishing ship, tapos lumipat na naman sa isang maliit na barko na kulay blue or green daw. Well, according to information na nakuha ng opisina ko, Igan, pinatotohanan din ng mga government agencies. Dumating daw sila, Sheila Guo,
sa Malaysia noong July 18. At sabi niya kahapon ni Sheila, minit nila si Cassie Leong doon sa Malaysia. O pagkatapos sa Malaysia, lumipad sila papuntang Singapore naman noong July 21. At magkakasama-sama silang nag-ferry papuntang Batam, Indonesia, noong August 18, na doon sila ni Cassie Leong ay nahuli ng mga otoridad. Pero speaking of kasinungalingan, may mga magugulo pang mga detalye na hindi pa natin nakukumpirma. Hindi pa natin alam kung saan talaga sila umalis dito sa atin. Mula Sambales ba? Mula Suwal ba? Saan ba? At hindi pa rin natin alam kung sino-sino ang mga taong nakipagsabuatan sa kanila. At ang pinakahuling balita, Igan, mula sa BI, nasa Jakarta, Indonesia daw, yang si Alice Guo. Kaya kung may mga kababayan tayo na nakikinig ngayon na nandyan sa Jakarta, kapag nakita nyo siya dyan, report nyo na agad ha. Kasi sa panig namin din, Igan, hindi kami titigil hanggat mapanagot ang mga nasa likod ng pag-eskapo ni Alice Guo. Opo. Doon sa pag-eskapo nito at nagbigay ng protection sa kanya, civilian ho ba o meron ding mga tao sa gobyerno? Yun yung masakit na pinag-iisipan po namin, Iga, na sa kabila nung maraming prosesong naghahabol kay Alice Guo at yung mga kasong sinimula ng ihain sa kanya, mga instrumentong inilabas laban sa kanila tulad na lang ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order ng Bureau of Immigration, kung bakit sa kabila ng lahat ng iyon nakatakas pa siya. So, hindi na masisising isipin namin na meron talagang either nagpabaya o worse, nakipagsabuatan na tao sa gobyerno para paano siya nakatakas. Senadora, yung pag-amin ni Sheila Guo na hindi sila totoo magkapatid ni Alice Guo, may implikasyon ba to sa inyong investigasyon? Well, importante sa amin yan, Igan. Bukod sa hindi niya tunay na kapatid si Alice Guo, inamin din or lumabas sa pagharap sa amin kahapon ni Sheila Guo na tulad ni Alice Guo, hindi rin siya Pilipino. In fact, meron siyang Chinese passport kung saan ang pangalan niya ay Zhang Mier. At ayon sa NBI, ang fingerprints nitong Sheila Guo ay nag-match sa fingerprints ni Zhang Mier. Tulad ng pagpapatunay na nila na fingerprints ni Guo Huaping at ni Alice Guo ay magkapareho. At mula din sa bibig mismo ni Sheila Guo kahapon na yung ama at ina niya ay nasa China. At siya mismo pinanganak sa China. At 2001 lang siya nakapasok dito sa ating bansa. Kwento niya, kinuha lang di umano siya ng tita niyang si Lin Wenyi na partner di umano ng tinuturing niyang ama na si Jian Zhongguo para magtrabaho sa embroidery business nila sa Bulacan. Yung dalawa rin yun ang sinasabing mga magulang ni Alice Guo, di ba? O ito nga si Jian Zhongguo ang sinasabing totoong tatay ni Alice Guo at siya ring nag-ayos daw ng mga delayed registrations of birth nila, si Alice at si Sheila. May pinakita din ako kahapon, Igan, sa hearing na NBI record na nakapangalan kay isang Sheila Guo, kaparehong birthday sa Sheila Guo nakaharap namin kahapon sa hearing. Pero ibang tao ang nasa photo. So parang doon kay Alice Guo din. So naitanong tuloy namin tungkol kay may isa pang Sheila Guo. Oo, may isa pang Sheila Guo, Igan. So stolen identity na naman ba ito? At pareho din ito sa NBI record na ni Sheila Guo na pinakita ko dati na parehong mga detalye pero ibang tao ang nasa photo. At ito pa, Igan, ang nakapagtataka pa, itong NBI record ni Sheila Guo at Alice Guo, yung ibang Sheila at Alice ay pareho ang address. 138 Kalanchaw Street, Project 8 QC pareho. At ayon mismo sa inyo, sa media, wala po namang taong nakatira sa address na to. So, para ulitin, stolen identity na naman ba to? Nakaka-alarma na. And lastly, tungkol dito sa misteryosong mga Sheila at Alice. Bakit kailangan marami silang record at yung maling impormasyon ng kanilang ay sinusulat dyan sa mga like NBI clearance? Maling impormasyon, magkakaibang photo, kaya lang magkakaparehong fingerprints petsa
ng pag-apply, pag-ayos ng kanilang delayed birth registration. At parehong November 3, 2005, inayos yung NBI records nung dalawa at November 4, Senadora, kinabukasan yung delayed birth registration. Opo. Yes, Igan. Yung tsansa na makabalik na o maibalik na si Alice Guo sa Pilipinas? Hindi po yan namin binibitawan, Igan, sa panig ng mga komite sa Senado. At inulit ko sa mga ahensya ng gobyerno kahapon, hindi namin kayo pinabibitawan sa inyong tungkulin. Ibalik siya dito. So, nakatukoy pa rin na di umano nasa Indonesia na, Jakarta na daw si Alice Guo. Pinaghahanap din pa rin dapat yung Wesley Guo. So, buo pa rin ang aming intention, Igan, na mapaharap sila dito sa ating mga korte at pati sa amin sa Senate Committees on Women at saka Justice and Human Rights. Yung contempt kay Sheila Guo, babawiin na ba ng Senado? Makakalaya na siya? Hindi po namin nabawi yun kahapon, Igan, dahil humarap pa lamang siya sa subcommittee ng Justice and Human Rights. Ang contempt po kasi niya ay inisyu namin sa Committee on Women. So, kailangan muna niyang humarap sa amin dun sa Committee on Women Investigation bago ma-purge yung kanyang contempt. Okay. Pahabol lang ako, reaksyon sa pagharap ni VP Sara Duterte sa budget hearing ng Kamara. Ikaw ay nakaharap mo rin siya sa Senado. Ayan, hindi pa rin nagbabago ng ugali. Yung sense of entitlement, ibang klase rin talaga na nakakashock mula sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Hindi po pwedeng pumasa yung ganyan, Igan, dahil hindi lamang yan perang hawak ng gobyerno, yan ay perang galing sa buwis ng mamamayan at tama lamang dapat busisiin namin sa Kongreso, whether dyan sa House o dito sa Senado, at tamang dapat maging accountable ang bawat executive official para sa hinihingi nilang budget. Maraming salamat, Senadora Risa Ontiveros. Maraming salamat din po. Kapapasok lamang po na balita, pansamantalang itinigil ang operasyon ngayon ng LRT Line 2. Sabi po ng pamunuan ng LRT, nagkaroon ng technical problem sa isang tren sa bandang J. Ruiz Station sa San Juan. Abangan po ang update dito sa GMA at social media pages ng LRT Authority ang mga susunod na abiso. Ngayon malakas ang pag-uulan sa Metro Manila. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Caloocan. May unang balita live si Bea Pinlac. Bea? Susan, kasalukuyan nating binabantayan yung antas ng tubig dito sa Tulyahan River sa Malabon. Bandang alas 6 ng umaga, umabot na sa 12.3 meters yung antas ng tubig. Pero ayon sa Malabon DRRMO, 12.5 meters pa yung itinuturing nila na critical level. Ibig sabihin, kapag umabot na ng 12.5 meters, ay magpapalikas na yung lokal na pamahalaan sa mga residente na nakatira malapit sa Tulyahan River. Kanina, nag-ikot-ikot din kami sa ilang bahagi ng Caloocan kung saan nakita natin yung epekto sa mga tao ng tuloy-tuloy na ulan at pagbaha. Walang tigil na ulan kaya ang baha unti-unti nang tumataas. Bagamat sanay na, pasakit pa rin daw ito sa bulsa ng mga tricycle at jeepney driver. Tuwing masungit daw kasi ang panahon, naaantala ang kanilang pamamasada. Kasi simula pa lang ng araw, matumal na raw ang mga pasahero nila dahil walang pasok sa Caloocan ngayong araw, bunsod ng malakas na ulan sa lungsod. Ang pasahero sa Kamahila, hindi ako makaka-bounder wala akong pakakain sa pamilya ko. Wala akong kikitain. May nakukuha pa po kayong pasahero ngayon? Sa ngayon, madalang lang kasi walang estudyante, walang pasok. Malaking kabawasan. Hindi naman lahat ng mga may pasok. Yung mga nagtatrabaho, yung iba ayaw nang pumasok. Si Mang George naman, nakasalubong natin na tinitiis ang ulan at nilulusong pa rin ang baha para makauwi galing trabaho. Tsinelas lang ang suot at ang ginamit na payong, napulot lang niya na bubble wrap sheet sa kalsada. Makita ko tulong dyan, pinayong ko. Para lang hindi mabasa. Maglalakad lang po kayo pa uwi? Oo, lakad lang. Bakit po? Wala nang budget. Susan, sa ngayon, ang buwan na lang yung nararanasan natin dito. Medyo mahinahon na rin yung agos ng Tulyahan River. At bukod sa Caloocan, wala na ring pasok or face-to-face classes sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong mga paaralan
sa Malabon. At yan ang unang balita mula rito sa Malabon, Bea Pinlac, para sa GMA Integrated News. Maagang lumikas ang ilang residenteng nakatira malapit sa Marikina River dahil tumataas ang tubig bunsod ng pag-uulan. Update tayo sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Igan, dito sa Marikina City, ambon na lang ang nararanasan sa mga oras na ito. Pero kanina, ang ulan dito ay malakas at tuloy-tuloy. Ang antas ng tubig ngayon dito sa Marikina River, umabot na sa 14.4 meters. Igan, kumpara sa nakalipas sa 2 oras, ang agos ng tubig dito ay mas malakas na. Madaling araw pa lang, may ilang residente ng alerto at sinilip ang sitwasyon sa Marikina River ngayong malakas ang ulan. Gaya ni Tatay Josel na saglit tumaan sa may ilog bago pumasok sa kanyang trabaho ngayong umaga. Minumonitor ko rin yung level ng tubig para kahit nasa trabaho ako, na-chat-chat ko yung misis ko na maghanda kung sakaling tumasok pa man. Mahahain talaga ang tumana. Bagamat improvised, naka-full gear din daw siya, lalo't nakabisikleta lang siya sa pagbiyahe. Bagamat malakas ang agos ng tubig dito sa Marikina River, pagka ganitong tuloy-tuloy at malakas ang pag-uulan, may mga residente raw talaga ang bumibisita pa rin dito para samantalahin ang panghuhuli ng isda gamit ang kanilang mga improvised na pamingwit, katulad nitong salok na ito. Kanina nga yung mga nakausap natin, no, ang huli nila, ito, mga tilapia, para raw sa kanilang agahan. Mahigit 20 po na huli namin, pagkain lang po ng pamilya, umiingat lang po kami. Pag malakas po ulan, namimit-mit po kami. Kasi sayang din po. Mag-aalas 5 ng umaga kanina, idiniklara na ng Marikina LGU na suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan dito sa lungsod. Ipatutupad ang asynchronous classes. May ilang bahagi na rin ng kalsada kung saan makikitang umapaw na ang tubig mula sa ilog. Igan, dahil nga umapaw na ang ilang bahagi ng ilog o riverside, ang tubig mula dito sa ilog papunta dito sa kalsada ng riverside, no, hindi na makadaan yung mga nagbibisikleta, motorsiklo at mga sasakyan. Gayon din, Igan, yung pag-agos ng tubig dito sa ilog, kasabay niyan yung dire-diretsong pag-agos din ng mga basura na aabot hanggang doon sa Pasig River na kadugtong nitong ilog na ito. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Naging emosyonal ang aktor na si Sandro Mulak nang ilahad sa Senadong umano'y pang-abuso sa kanya ni Jojo Nones at Richard Cruz. Tumanggi si Nones na sagutin ang ilang tanong kaya nagkasagutan sila ni Senador Jingo Estrada. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa pagharap ng aktor na si Sandro Mulak sa pagdinig ng Senado, kitang hirap siyang magkwento tungkol sa dinanas umanong sexual abuse. Pagdating daw niya sa hotel room, nang inireklamo niyang sina Jojo Nones at Richard Dode Cruz. Pagpunta ko po ng room nila, ayun nga po, nakita ko po si Sir Jojo at si Dode Cruz. Si Dode Cruz po lasing na. Pinakilala po ako ni Sir Jojo, so tumayo po si Dode sa bed. Tapos pinakilala po ako ni Sir Jojo na si Sandro to, anak ni Nino, magaling na artista to, magaling na kontrabida to, ikakas ko to soon. Kasunod nito, inabutan daw siya ni Nones ng wine at pinasinghot ng aniyay white substance. After ilang minutes po, hinila nga po ako ni Sir Jojo sa kama. Then, si Dode Cruz po, tinanggal po yung polo ko. Hindi na namin isasahin papawid ang detalyado at sensitibong kwento ni Sandro. Maging si Senador Jingo Estrada, pinutol na ang kanyang testimonya. Sobrang laswa po kasi it's gonna be... It's okay. We understand. They took turns. Yes po, Your Honor. Okay, stop na. Sabi ni Sandro, nang gusto na niyang umalis, tinangka pa umano siyang pigilan. Actually, Your Honor, bago pa po ako umalis, ayaw pa po nila ako paalisin. Gusto po nila magstay po ako doon hanggang check-out time ng hotel. Hinihila pa po nila ako.
tinatanggal pa po ni Jojo yung sapatos ko. Gusto niya pa po ako pahigain. Wala si Cruz sa pagdinig dahil kinailangan umanong dalhin sa ospital dahil sa gastrointestinal bleeding. Si Nones ang pinasagot sa mga aligasyon. You still deny? I would like to invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Since the case is already in the DOJ, we will answer there. Gamit din ang karapatang yan, hindi sinagot ni Nones ang marami pang tanong ng senador. I don't think it is fair and proper that you detain me just because I invoke my constitutional right to self-incrimination, Your Honor. I am asking you a question, a valid question. Wala pong pilitan, hindi naman po tayo korte, Your Honor. And I invoke my right to self-incrimination because I don't want to answer details of the case, Your Honor. This is already part of our defense. But the question that I'm asking you is not an incriminating question. Pero sabi ng ama ni Sandro na si Nino Mulak, umami na umano ang dalawa, kaya siya pumayag na makipagkita sa kanila noon. I don't understand kung bakit biglang all of a sudden iba na yung nila, storya nila. That was the main kaya sila nag-sorry, kaya kami nagkita because they wanted to say sorry because they thought it was okay. They thought it was consensual. Did you apologize? Yes or no? I invoke my right to self-incrimination, No, you answered Your that Honor. I Get the already file. answered this question, Your Honor. Get the records. You didn't naman accept my answer, Your Honor. You didn't accept my answer, Your Honor. So I invoke my right to self-incrimination. This is my constitutional right. Don't argue. Ikaw na nga ang ikaw pa mayabang dito. Hindi po ako mayabang, Your Honor. May mga karapatan din po akong constitutional. Alam ko, I know your rights. And yet you have detained me for 8 days, Your Honor. I will still detain you. For just exercising my constitutional rights, you continue to detain me. I know your This is an rights. injustice. I know your rights. Nang matapos ang pagdinig, dinala pa rin si Nones sa detention facility ng Senado. Pagdidiin ni Senador Robin Padilla, Chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ang pagdinig tungkol sa mga pang-aabuso sa showbiz ay ginagawa para makatulong sa pagbalangkas ng kaugnay na batas. Kami ay walang pinapanigan dito. Kailangan namin makagawa ng batas. At nasa inyo naman po ang pagkakataon na matulungan kami sa mga simpleng tanong. Humarap muli ang singer na si Jared Santos at tinukoy ang ani ay musical director na humalay sa kanya nung siya'y 15 anyos pa lang. Ang nanghalay at umabuso sa akin noong ako po ay 15 years old pa lamang, si Mr. Danny Tan. Nagpasalamat din siya sa GMA Network sa pagsibak nito sa sinasabing humalay sa kanya noon. Isa pong kaluwagan sa akin ngayon na malaman officially na mayroong ginawa ang GMA laban sa taong aking inakusahan 19 years ago. Kung sana lamang po ay napagbigyan ng aming formal na kahilingan noong February 28, 2011 na kami ay maabisuhan man lamang po sa naging resulta ng investigasyon ng GMA ay maaring noon pa po ay nagkalakas ng loob na kami at nakapag-file ng kaso sa tamang hukuman. Ganun pa man ay maraming salamat po sa GMA sa pag-aksyon po, sa aksyon po na kanilang ginawa sa complaint na idinulog ko. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Tan. Pinag-aaralan pa raw ng abogado ni Santos ang pwedeng ikaso lalo't 19 na taon na ang lumipas. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Hindi lang daw dapat nakakahon sa armadong pag-atake laban sa Pilipinas ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. We're getting narrowed down by a wooden definition, an armed attack on a public vessel, etc., and the public gets fixated on that. I think we should broaden the scope of the MDT to face a dynamic and cunning adversary. Sinabi niya ni Teodoro, kasunod ng panibagong panghaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dapat pa raw palawakin ang sakop ng kasunduan. Sabi naman ng US Coast Guard, handa silang tumulong sakaling ipatupad na ang Mutual Defense Treaty.